bago at kakaibang Shinjutsu ng Otsutsuki God na si Shibai. Maa-awaken pala ni Kawaki? Bakit nga ba nilagyan ni Amado ng limiter ang Karma Seal ni Kawaki? Ano nga ba talaga ang tunay na binabalak ni Amado? Sagutin nga natin yan sa video ito. Pakipindot ka muna saglit ng like, then atin nang simulan. Dito nga sa chapter 15 ng Boruto 2 Blue Vortex, napagdesisyonan nga nitong si Boruto at Kawaki na makipagtulungan nga sa isa't isa dahil kailangan nga daw nilang durugin itong mga Divine Tree Shinjo clones kaya sa unahin yung alitan at conflict nilang dalawa. At para matalo nga daw ang mga Shinju, nabanggit nga dito ni Boruto na kailangan nga daw lumakas ni Kawaki. Ideal nga daw para kay Kawaki na mag-training sana sa ilalim ng Lord 7 na si Naruto. Ngunit sa ngayon nga ay hindi raw ito feasible dahil masyado silang matatagalan at hindi nga mag-aanti ng matagal na panahon ng mga Shinju bago nila wasakin ang mundo. Kaya dito nga ay sinabi ni Boruto ang isang impormasyon na nagmula pa nga sa hinaharap. Oo guys, sa future nga na nasaksihan ni Kashin Koji gamit yung kanyang prescience o 10 Directions Shinjutsu, ang ability na makita ang lahat ng posibleng pangyayari sa hinaharap. Dito nga inireveal ni Boruto na itong si Kawaki nga daw ay may itinatago pang lakas na hindi pa niya na-unlock o na-awaken. Dahil nga sa ginawang adjustments at modifications ng scientist na si Amado sa katawan ni Kawaki. In short nga daw, inalagyan nga raw ni Amado ng limiter yung offensive o attacking capability ni Kawaki. Ibig sabihin, limitado nga yung lakas ni Kawaki pagdating sa opensa. Pero pagdating nga daw sa depensa at durability ng katawan, ay naka-maxed out nga yung stats at abilities ni Kawaki. Kaya nga nakita natin sa chapter 8 and 9 o sa mga laban nga ni Kawaki dito sa Boruto 2 Blue Vortex na kahit natalo nga siya noon ni Boruto at ni Jura ay hindi nga napupuruan o namamatay si Kawaki at nakakapag-regenerate nga siya kaagad. Dahil nga yung defensive capabilities nga ng katawan niya ay nakasagad. Ito nga guys yung itinatagong katotohanan ni Amado na ikinugulat nga rin dito ni Amado noong nasaksihan nga niya na binanggit ito ni Boruto kay Kawaki sa pamamagitan nga ng monitor o secret camera na nakalagay nga sa isang mata ni Kawaki. At nagtaka nga dito si Amado kung paano nga ba ito nalaman ni Boruto. Dito nga niya napagtanto na buhay pa nga si Kashin Koji na pag-uusapan nga natin sa mga susunod na videos. Pero ang tanong, ano nga ba ang binabalak nitong si Amado kay Kawaki? Sobrang lupit nito guys. Bakit nga ba niya nilagyan ng limiters yung offensive capabilities ni Kawaki habang naka-maxed out naman yung defensive at regenerative abilities ni Kawaki? Sinabi nga dito ni Boruto na kailangan nga daw kasi ni Amado na panatiliing buhay si Kawaki. Kaya nga minaxed out ni Amado yung defense at regeneration ni Kawaki. Dahil iniisip nga raw ni Amado na sigurado nga atake nga si Code sa Konoha laban kay Kawaki at para hindi nga mamatay si Kawaki laban dito sa Limitless Code ay itinaas nga niya yung defense ni Kawaki. Pero senpai, paano naman yung offensive ni Kawaki? Bakit may limit? Kung gusto nga talagang mabuhay ni Amado at mag-survive si Kawaki, di ba dapat hayaan na lang niya na magkaroon si Kawaki ng full power? Well, tulad nga ng sinabi ko kanina, may ibang motibo nga si Amado dito kay Kawaki. Dati na nga inireveal ni Amado na ang tunay na goal nga niya ay i-revive yung kanyang namatay na anak na si Akebi, na namatay nga dahil sa isang sakit. Nakinloan nga nitong si Amado at si Delta nga yung naging resulta. Pero sa kasalukuyan nga, nakakaduda nga kung ito pa rin yung goal na gustong abutin ni Amado. Well, pwede pa rin naman. Pero it seems nga kasi na minamanipula nitong si Amado itong si Kawaki na parang ang tunay nga na plano ni Amado ay hayaang makipaglaban si Kawaki sa iba't ibang kalaban upang matalo sa labanan nitong si Kawaki. Parang sinasadya nga niya na matalo si Kawaki. At dahil hindi nga manalo-nalo si Kawaki sa kanyang mga recent na labanan, ay pwede nga na magkaroon si Kawaki ng low self-esteem na para bang wala na naman siyang kwenta at silbi sa mundo na para bang totoo nga talaga yung sinasabi noon ni Jigen no Ishiki na wala nga siyang value sa mundo at hindi nga niya kayang protektahan ng Hokage. At itong mga thoughts nga na ito guys o isip na ito ay pwedeng mag-push kay Kawaki. Pero paano nga ba? Tulad nga ng nangyari noon kay Kawaki noong una niyang na-awaken yung kanyang pangalawang karma o yung bagong karma. Maaari nga guys na gusto ngang mangyari dito ni Amado na magkaroon nga si Kawaki ng panibagong awakening o second awakening kung ito ay matatawag natin upang mapush nga si Kawaki sa kanyang absolute limit ulit. Then, dito na nga magagawang ma-release ni Kawaki yung kanyang limiter. Pero senpai, bakit kailangan pang magkaroon ng second awakening? Well guys, kung naka-max out na nga kasi lahat yung attacking capability ni Kawaki in the first place, eh halos wala na nga siya makakalaban sa Earth na kasing lakas niya. So hindi na siya matcha-challenge at hindi nga siya magkakaroon ng awakening. Pero para saan nga ba yung awakening na to? Ano nga ba yung makukuha ni Amado kung ganito yung magiging outcome kung magkakaroon man ng second awakening? Well, atin ngang matatandaan guys na si Amado nga ang nag-modify sa katawan ng lahat ng inner Kara members ayon kay Kashin Koji. At bawat isang araw sa mga ito inilagyan nga ni Amado ng DNA ng Otsutsuki God na si Shibai Otsutsuki. At dito nga sa mga inner Kara members guys ay originally dalawa lang yung nagawang maka-awaken or tatlo ng mga Shinjutsu ni Shibai. Itong si Ada, Daemon at Code.
Senrigan Omnipotence para kay Ada, Reflect ability ni Daemon at itong Claw Marks nga ni Code. Then later on, na-awaken nga ni Kashin Koji yung Prescience o 10 Directions, ang kakayahan na makita ang hinaharap. At nagawa nga itong ma-awaken itong si Koji nung time na naabot nga niya yung absolute limit ng kanyang abilities. Noong napunta nga siya sa isang sobrang matindi o intense na sitwasyon. Nasa kaso nga ni Koji ay yung laban nga nila noon ni Ishiki nung muntik na nga siyang mapatay. At yan nga rin yung mangyayari guys kay Kawaki. Once na magkaroon nga ng second awakening si Kawaki ay maaari ngang mag-manifest yung Shinjutsu abilities ni Shibai sa kanya. At maaari nga guys na itong ability nga na ito ay yung makakatulong nga kay Amado. Maaring isa nga itong ability na magagawang ma-revive yung kanyang namatay na anak na si Akibi. At para mangyari nga yan ay kinailangan nga ni Amado na manipulahin si Kawaki at i-push sa kanyang limit. At ito nga yung paraan na naisip niya, lagyan ng limiter si Kawaki. Naisip ko to. So abangan nyo pag-is yung mga susunod nating videos. Meron pa tayo, hindi pa tapos yung October. Bago mag-undas, magkakaroon pa tayo ng mga videos. Kahit busy sa trabaho. Peace!